Pagkalampas ng isang tiyak na edad, maraming kalalakihan ang nagsisimulang makaramdam ng kakaibang pagbabago sa katawan nila. Madalas na pag-ihi, hirap simula ng pag-ihi, at minsan pa nga'y pakiramdam na parang hindi nauubos ang laman ng pantog. Kung isa ka sa mga seniors na nakakaranas ng ganito, hindi ka nag-iisa. Pero ang mas mahalagang tanong, ano ang sanhi nito? Maraming nagsasabi na ito raw ay normal lang na parte ng pagtanda. Pero sa katotohanan, may mga ugali tayong araw-araw ginagawa na tahimik ngunit tuloy-tuloy na nagpapalala ng kondisyon ng ating prostate. At mas malala pa, marami sa atin ang walang kamalay-malay na ang simpleng mga gawi ay unti-unting sumisira sa sariling kalusugan. Ang prostate ay isang maliit na organ sa ilalim ng pantog. Pero kapag ito ay namamaga o lumalaki, nagdudulot ito ng seryosong abala, kawalan ng tulog, pagkairita at pagbagsak ng kalidad ng buhay. Sa video na ito, ilalantad natin ang 7 ugali na karaniwang ginagawa ng mga seniors na, ayon sa mga pag-aaral at karanasan ng mga doktor, ay may direktang connection sa prostate enlargement at iba pang urinary issues. At oo, ang isa sa mga ugaling ito ay tila wala lang sa'yo. Pero maaring ito na ang dahilan kung bakit ka napupuyat tuwing gabi. Kaya bago mo sabihing normal lang yan, pakinggan mo muna ang mga ebidensya. Kasi kung may paraan para mapigilan ang paglala ng sintomas mo at maibalik ang ginhawa sa bawat paghihi, bakit hindi mo susubukan? Sa mga susunod na minuto, tatalakayin natin ang bawat ugali. Mula sa hindi sapat na pag-inom ng tubig hanggang sa mga paborito mong pagkain na akala mo'y harmless pero sa katotohanan ay nagpapalala ng kondisyon ng prostate. Bawat ugali ay ipapaliwanag base sa siyensya, hindi tsismis. At bibigyan ka rin namin ng practical tips na kayang-kaya mong gawin araw-araw. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling produkto o sumailalim sa kung ano-anong proseso. Habang pinapanood mo ito, baka isa sa mga ugaling ito ay ginagawa mo rin at hindi mo namamalayan. Kaya habang sariwa pa sa isip mo, isulat mo sa comments kung alin dito ang pinaka-nakarelate ka. Malay mo, may ibang senior din na nakakaranas ng pareho. At ang simpleng komento mo ay maging daan para siya'y matauhan. Ang layunin ng video na ito ay hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng kontrol sa sarili mong kalusugan. Tandaan, hindi dahil tumatanda tayo ay wala na tayong magagawa. Sa tamang kaalaman, simpleng aksyon at konting disiplina, pwede mong pigilan ang paglala ng prostate issues mo at baka pati na rin ang operasyon sa hinaharap. Kung ikaw ay senior na o may kakilalang isa, huwag mong palampasin ang susunod na bahagi. Simulan natin sa pinakakaraniwang pagkakamali, isa na siguradong ginagawa mo sa araw-araw kahit hindi mo sinasadya. Handa ka na ba? Simulan na natin ang pagtalakay sa 7 ugaling sumisira sa prostate ng mga senior. Isang ugali, hindi pag-inom ng sapat na tubig. Maraming seniors ang sinasadyang umiwas sa pag-inom ng tubig para hindi mapadalas ang pag-ihi, lalo na sa gabi. Pero sa katotohanan, ang hindi sapat na hydration ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit lumalaki ang prostate. Kapag kulang sa tubig, nagiging mas concentrated ang ihi na maaaring makairita sa bladder at sa prostate. Tandaan, ang prostate ay nasa ilalim mismo ng pantog. Kapag naiirita ang pantog, nadadamay ang prostate. Sa pagdaan ng panahon, maaaring magdulot ito ng pamamaga o inflammation. Ang matagal na dehydration ay nagpapababa ng natural na proteksyon ng katawan laban sa infeksyon at oxidative stress. Bukod pa rito, maraming gamot na iniinom ng seniors, gaya ng diuretics, ay lalong nagpapalala ng dehydration kung hindi sapat ang iniinom na tubig. Isipin mo ito, isang simpleng habit na akala mo'y makakatulong. Ang hindi pag-inom para hindi umiihi
ay unti-unti palang sumisira sa prostate mo. Isa pa, kapag kulang sa tubig, mas mabagal ang daloy ng dugo at mas mababa ang supply ng oxygen sa mga sensitibong parte ng katawan gaya ng reproductive system. Bukod pa riyan, kapag dehydrated ang katawan, mas mataas ang posibilidad ng urinary tract infection o UTI. Kapag may UTI, lumalala ang pressure sa prostate at posibleng magdulot ng lagnat, pananakit o maging pagdurugo sa ihi. Sa mga matatanda, ang simpleng infection ay maaring magdulot ng komplikasyon, lalo na kung may iba pang iniinom na gamot. May isa pang maling paniniwala na kumakalat. Ang mas kaunting iniinom na tubig ay mas mabuti raw para hindi ka naiihi ng madalas. Pero ang totoo, kabaligtaran ang nangyayari dahil mas concentrated ang ihi, mas naiirita ang bladder, kaya mas madalas ang urgency. Lalong hindi nakakabuti ito sa gabi dahil puyat ka pa rin pero hindi ka komportable. May ilang seniors din na hindi umiinom kapag may bisita, nasa labas ng bahay o nasa simbahan, sa takot na mahirapang humanap ng CR. Pero kung palagi itong ginagawa, nakagawian na at naging daily habit, maaring lumala ang epekto nito sa prostate health. Ano ang dapat gawin? Huwag maghintay na mauhaw bago uminom. Magtakda ng alarm o reminder sa cellphone kung makakalimutin ka na. Uminom ng kahit kalahating baso ng tubig bawat oras habang gising. Ang layunin ay mapanatili ang kulay ng ihi sa malinaw or light yellow. Ito ang senyales ng tamang hydration. Sa gabi, pwedeng bawasan ng kaunti ang pag-inom bago matulog, pero sa buong araw dapat ay tuloy-tuloy ang tamang fluid intake. Hindi kailangang uminom ng malalaking baso agad-agad. Mas mainam ang madalas pero kaunti-kaunti. Maaari ring gumamit ng reusable bottle na may marker para ma-monitor mo ang daily water goal mo. Ang simpleng pag-inom ng tubig ay may malaking epekto sa kalusugan ng prostate. Sa halip na iwasan ng tubig, gawin mo itong kakampi. Tandaan, mas hydrated ka, mas kalmado ang pantog, mas protektado ang prostate. Dalawang ugali, matagal na pag-upo ng walang galaw. Ang katawan natin ay ginawa para gumalaw, pero sa pagtanda dumarami ang oras ng pagkakaupo sa harap ng telebisyon habang nagbabasa, kumakain o nagpapahinga sa isang komportableng upuan. Para sa maraming seniors, normal na raw ito. Pero ang totoo, ang ganitong gawi ay may masamang epekto hindi lang sa katawan, kundi lalo na sa prostate. Kapag matagal kang nakaupo, lalo na kung walang galaw, naiipit ang pelvic area kung saan naroon ang prostate. Ang pressure na dulot ng pagkakaupo ay bumabara sa maayos na daloy ng dugo. Kapag bumagal ang blood circulation, mas kaunti ang oxygen at nutrients na dumarating sa prostate. Unti-unti itong naiirita at lumalaki. Humihina rin ang mga kalamnan sa paligid ng pantog at prostate, kaya nagiging mahirap ang tuluyang paggihi. May natitirang ihi sa pantog na pwedeng pagmulan ng iritasyon, bakterya at impeksyon. Ayon sa Harvard Medical School, ang mga kalalakihang sedentaryo o yaong kulang sa galaw ay mas mataas ang tsansa ng BPH o benign prostatic hyperplasia. Mas madalas ang pag-ihi, lalo na sa gabi. Mas hirap kang makatulog. Lahat ito ay konektado sa ugali mong matagal lang na nakaupo buong araw. Kapag kulang ang galaw, apektado rin ang tulog. Kapag laging naiihi sa gabi, hindi nakakapag-deep sleep ang katawan. Kulang sa tulog, bababa ang resistensya, babagal ang metabolismo, na pwedeng magpabigat ng timbang, paikot-ikot na siklo na nagsisimula sa hindi paggalaw. Isa pa sa hindi napapansin ay ang epekto nito sa ugali at emosyon. Ang madalas na pag-upo ay konektado rin sa pagtaas ng risk ng depresyon at kawalan ng gana sa buhay. Kapag ang katawan ay hindi aktibo, nagiging mabagal din ang galaw ng isip. Nawawalan ng sigla, ng disiplina at minsan pati pag-asa. Kaya ang simpleng galaw ay hindi lang pisikal,
mental at emosyonal na benepisyo rin ito. Pero ang solusyon ay simple, hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan. Bawat 30 minuto, tumayo ka, maglakad-lakad sa bahay, mag-unat ng katawan, kahit 60 segundo lang, malaki na ang epekto. Si Mang Celso, isang senior, dating buong hapon ay nasa recliner lang. Pero simula nang gumamit siya ng timer na tutunog kada kalahating oras, bumaba ang pag-ihi sa gabi at gumaan ang pakiramdam. Walang gamot, galaw lang. Ang comfort trap ay delikado. Akala mo komportable ka, pero unti-unting naaapektuhan ang katawan mo. Habang kaya pa, kumilos ka. Ang simpleng paggalaw ay panangga laban sa tahimik na pinsala. Pwede kang gumamit ng alarm, timer o paalala mula sa kasama sa bahay. Hindi ka nag-iisa sa habit na ito, pero pwede kang mauna sa pagbabago. Kung may alagang hayop ka, gamitin mo siyang katuwang sa paggalaw. Kung may tanim sa labas, gawing dahilan ito para lumabas kahit saglit. Anumang rason, basta't makakatulong sa iyo na bumangon at gumalaw, ay dapat mong yakapin. Tandaan, hindi edad ang kalaban, kundi ang hindi pagkilos. Tumayo, gumalaw. Ang katawan mong ginagalaw mo ngayon, siya ring magliligtas sa iyo bukas. 3 ugali, sobrang pag-inom ng caffeine. Maraming seniors ang nagsisimula ng araw sa isang mainit na tasa ng kape. Para bang hindi kumpleto ang umaga kung walang kapeng kasama. Sa hapon naman may kasunod pa, minsan isa, minsan 2. Ang problema, kapag naparami, ang caffeine ay nagiging tahimik na salarin sa likod ng prostate discomfort. Ang caffeine ay isang kilalang stimulant. Ibig sabihin, pinapabilis nito ang galaw ng katawan, kabilang na ang urinary system. Kapag sobra ang caffeine, pinapadalas nito ang paghihi. Para sa mga taong may sensitibong bladder o lumalaking prostate, ito ay pwedeng magdulot ng discomfort. Imbes na mapanatag ang pantog, lalo itong naiirita. Bukod doon, ang caffeine ay diuretic. Ibig sabihin, pinapabilis nito ang pagtanggal ng fluid sa katawan. Sa madaling salita, mas maraming ihi, mas madalas kang tatayo, at mas mahirap ang tulog sa gabi. Para sa mga seniors, ang interrupted sleep ay hindi lang nakakainis. Nakakaapekto rin sa overall immune system, mood, at energy sa buong araw. Ang caffeine din ay nagpapakipot ng muscles sa paligid ng bladder neck. Kapag nangyari ito, mas nahihirapan ang pantog na mailabas ang ihi ng buo. Ito ang dahilan kung bakit may pakiramdam ka na parang hindi sapat ang pag-ihi. Parang laging may natitira. Kapag may ihi na natitira, mas mataas ang risk ng bacteria at inflammation. At kapag tuloy-tuloy ito, lalaki at mamamaga ang prostate. Hindi rin lang kape ang may caffeine. Kasama rito ang mga tsaa, lalo na ang black at green tea, pati na rin ang soft drinks, energy drinks, at ilang pain relievers. Kaya kahit hindi ka pala inom ng kape, baka may iba ka namang iniinom na may caffeine nang hindi mo namamalayan. Ang solusyon ay hindi ang total na pagtigil. Ang susi ay moderasyon. Isang tasa ng kape sa umaga? Ayos lang yan. Pero kung umabot ka ng 3 hanggang 5 sa isang araw, baka oras na para magbawas. Subukan mong palitan ang 2 o 3 tasa ng caffeine-free na inumin, gaya ng herbal tea o plain warm water na may konting lemon. Kung pakiramdam mo ay hindi ka pwedeng mabuhay ng walang kape, tanungin mo ang sarili mo. Mas mahalaga ba ang sarap ng lasa o ang ginhawa ng paghihi at tulog mo tuwing gabi? Hindi ka kailangang mawalan. Kailangan mo lang ng tamang disiplina. Ang katawan mo ay hindi humihiling ng sobra. Ang kailangan lang nito ay balanse. May isa kaming subscriber na nagsabi sa comment section, "Dati, hindi ako makatulog ng buo. 3 beses akong naiihi gabi-gabi. Nung nagbawas ako ng kape, naging 1 na lang, minsan wala pa." Simple, pero malaki ang epekto. Kung may naranasan ka rin ganito, pwede mong i-share sa comments. Baka makatulong ka rin sa iba.
At kung nararamdaman mong marami kang natututunan sa video na ito, baka panahon na para mag-subscribe ka sa aming channel. Hindi namin layunin ang magbenta o manakot. Ang gusto lang namin ay ibigay ang tamang kaalaman, lalo na sa mga seniors na madalas nakakalimutang unahin ang sarili nilang kalusugan. Tandaan, hindi masama ang kape. Pero kapag naparami, pwedeng maging pabigat. Piliin mo ang ginhawa kaysa sa panandali ang sarap. I-manage ang caffeine at mararamdaman mo ang kaibahan, hindi lang sa prostate mo, kundi sa kabuuan ng iyong araw. 4 ugali, pagpigil ng ihi, huwag mong sanayin ang katawan mo. May mga pagkakataon na abala tayo o nasa labas ng bahay, kaya pinipigilan muna ang ihi. Mamaya na lang, ang kadalasang sinasabi ng marami. Pero kung ito ay naging ugali, lalo na sa matatanda, delikado ito hindi lang sa pantog kundi pati na rin sa prostate. Kapag pinipigilan mo ang ihi, naiipon ito sa pantog, tumataas ang presyon sa loob ng urinary system. Kung madalas itong mangyari, ang pantog ay nasasanay sa pagiging overstretched, parang lobo na paulit-ulit na pinupuno. Sa kalaunan, lumuluwag at nawawalan ng elasticity. Kapag nangyari ito, mahirap na itong bumalik sa dating lakas at control. Ang prostate na nasa paligid ng urethra ay naapektuhan din. Sa tuwing pinipigilan mo ang paghihi, pinipwersa mo rin ang mga kalapit na muscles. Kung ikaw ay may BPH o benign prostatic hyperplasia, lalo itong nagkakaroon ng pressure. Resulta? Mas hirap kang mag-umpisa ng pag-ihi o kaya may pakiramdam na laging may natitirang ihi. May isang kwento si Aling Bebang, 72 taong gulang. Simula raw nang mamalagi siya sa anak niya sa lungsod, hindi na siya komportableng gumamit ng CR. Nahihiya siya, lalo na kapag gabi. Kaya kahit naiihi na, pinipigilan niya. Makalipas lang ang ilang linggo, nagsimula na ang urinary tract infection at paulit-ulit na discomfort sa puson. Ang hindi niya alam, ang simpleng pagpigil ng ihi may kabayaran. Hindi rin maganda sa kidneys ang madalas na pagpigil dahil habang naiipon ang ihi, tumataas ang risk ng reflux kung saan bumabalik ang ihi pataas sa ureters at maaaring umabot sa kidneys. Ito ay nagdudulot ng impeksyon at paminsan permanenteng pinsala kung pababayaan. Ano ang pwedeng gawin? Una, sundin ang natural na signal ng katawan. Huwag itong i-ignore. Kung ikaw ay nasa lugar na walang malinis na palikuran, magbaon ng sanitizing kit para maging mas kampante kang gumamit ng public restroom. Kung gabi naman, siguraduhing may madali kang access sa CR. Ilagay ito malapit sa silid o gumamit ng nightlight para hindi ka madulas sa dilim. Makatutulong din ang pag-inom ng tamang dami ng tubig sa tamang oras. Uminom sa umaga hanggang hapon at bawasan sa gabi. Sa ganitong paraan, hindi ka mapipilitang pigilan ang ihi sa gabi at bababa rin ang chances ng pagkagising sa gitna ng mahimbing na tulog. Ang pagpigil ng ihi ay tila maliit na bagay, pero sa seniors, ang maliit na ugali ay may malaking epekto. Huwag mong sanayin ang katawan mo sa tiis. Sanayin mo ito sa paggalang sa sarili nitong pangangailangan. Kapag may tawag ang katawan, sagutin agad. Dahil minsan ang mga simpleng senyales ay paalala para pangalagaan ang mas malalim na bahagi ng kalusugan. Panglimang late night snacking, prostate mo ang talo. May bagong gawi ka bang nabuo nitong tumatanda ka na? Yung tipong pagpatak ng 10:00 ng gabi, bigla kang napapatayo at dumidiretso sa kusina. Isang slice ng tinapay, konting kape, tsokolate, o kung minsan, kanin pa talaga. Akala mo simpleng midnight snack lang. Pero alam mo ba, ang madalas na pagkain sa gabi ay may hindi inaasahang epekto sa prostate mo. Kapag kumain ka ng huli sa gabi, lalo na ng pagkaing mataas sa asin, asukal o caffeine, pinipilit mong gumalaw ulit ang katawan mo sa panahong dapat nagpapahinga na ito. Ang bituka mo ay napipilitang magtrabaho
Ang atay ay nag-a-adjust at ang pantog ay naiirita, lalo na kung marami kang nainom na likido. Kaya ano ang nangyayari? Madalas kang naiihi sa 10 oras ng gabi at dahil diyan naaabala ang tulog mo. At kapag putol-putol ang tulog mo, bumababa ang testosterone production, bumababa ang natural healing process ng katawan at ang prostate mo unti-unting napapabayaan. May isang matandang lalaki sa barangay namin, si Mang Ponso. Araw-araw, 9:00 pa lang ng gabi ay tulog na siya. Pero simula raw nang masanay siyang kumain ng pandesal at inuming tsokolate tuwing gabi, halos gabi-gabi na siyang naiihi ng 2 beses. Noon inisip niya, normal lang siguro ito, tanda niya. Pero nang lumaon, napansin niyang sumasakit na ang ibaba ng tiyan niya at parang laging puno ang pantog. Sa check-up niya, may sintomas na pala ng BPH, benign prostatic hyperplasia. At hindi lang ito tungkol sa pag-ihi. Ang mga ganitong gabing abala ay may domino effect sa kabuuang kalusugan. Kapag palaging kulang sa tulog ang katawan, ang natural repair ng mga internal organs ay humihina. Maging ang regulasyon ng hormones tulad ng melatonin at cortisol ay nasisira. At dahil ang prostate ay napaka-sensitive sa hormonal balance, lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon. Maaring hindi mo maramdaman agad, pero sa loob ng ilang buwan, mapapansin mong may kakaibang pressure sa ibaba, may bahagyang discomfort tuwing umuupo, o may urge na umihi kahit wala naman talagang laman ang pantog. Ayon sa mga urologists, ang simpleng dietary routine sa gabi ay may direktang epekto sa urinary system ng mga senior. Lalo na kung may kasamang stress ang araw mo, mas lumalala ang epekto. Kaya ang disiplina sa gabi ay mahalaga, hindi lang para sa tiyan, kundi para sa buong katawan. Kung gabi-gabi kang naghahanap ng pagkain, subukan mong baliktarin ang sistema. Kumain ng mas mabigat sa tanghali, magaan sa hapunan, at pagkatapos ng 6:00 ng gabi, tubig na lang. Hayaan mong ang katawan mo ay makapahinga. At kung hindi mo kayang pigilan, tanungin mo ang sarili mo, gusto mo bang saglit na ginhawa, kapalit ng matagalang pinsala? 6 na ugali, stress at galit, tahimik na kalaban ng prostate. Tahimik pero matalim, ganyan ang epekto ng stress at galit sa katawan, lalo na sa prostate. Maraming seniors ang hindi alam na ang iniisip nilang mental lang na problema ay may direktang epekto sa pisikal na kalusugan nila. Pero ayon sa pag-aaral, ang mataas na stress at madalas na pagkapuno ng galit ay konektado sa hormonal imbalance, inflammation at paglala ng mga sintomas ng benign prostatic hyperplasia o BPH. Kapag ikaw ay under stress, ang katawan ay naglalabas ng cortisol at adrenaline. Ang mga hormone na ito, kapag paulit-ulit at matagal na nailalabas, ay nagdudulot ng systemic inflammation. Kabilang narito ang pelvic area kung saan matatagpuan ang prostate. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang kalalakihan ay nakararanas ng mas malalang pag-ihi sa gabi, biglang pananakit sa bandang singit, o pakiramdam ng incomplete bladder emptying kapag sila'y matindi ang stress o galit. Isang kwento rito ay si Elmer, 70 taong gulang, dating guro. Matapos niyang magretiro, naging abala siya sa mga problema ng extended family. Madalas siyang mainis, ma-stress at makatulog ng masama, hanggang sa dumalas ang kanyang pag-ihi tuwing gabi at napansin niyang may kirot na sa tuwing siya'y umuupo ng matagal. Nang ikonsulta ito, napag-alaman na ang stress ay nagpapalala sa kanyang BPH. Sa tulong ng counseling, relaxation at simpleng breathing exercises, bumuti ang kanyang kalagayan. Hindi kailangang malubha ang stress para magdulot ng epekto. Minsang inis sa kapitbahay, hindi pagkakaunawaan sa anak o takot sa kalagayan ng kalusugan, lahat ng ito ay nagpapadala ng tahimik na utos sa katawan. Maghanda sa panganib. At sa paghahandang ito, ang immune system ay lumilihis.
at ang organs gaya ng prostate ay apektado. Ano ang maaaring gawin? Una, tanggapin na ang stress ay hindi maiiwasan. Pero pwede itong i-handle. Makatutulong ang pagkakaroon ng routine para sa mindfulness o pagninilay. Maaaring magsimula sa 5 minutong tahimik na pag-upo tuwing umaga habang humihinga ng malalim. Subukan ding magsulat sa isang notebook ng mga bagay na pinasasalamatan araw-araw. Sa ganitong paraan, mababago ang focus ng utak mula sa takot tungo sa pasasalamat. Ang galit ay maaari ring i-convert sa aksyon. Kung naiirita ka sa isang bagay, subukang ilabas ito sa positibong paraan. Maglakad, maglinis, o makipagkwentuhan sa kaibigan. At kung may matagal ng kinikimkim, huwag itong itago. Minsan ang pag-iyak ay hindi kahinaan, kundi paraan para mailabas ang tensyon sa katawan. At huwag kalimutan ang social support. Ang simpleng pagkakaroon ng kausap sa araw-araw ay nakababawas ng stress. Kahit hindi tungkol sa problema ang pinag-uusapan, sapat na may naririnig kang boses ng ibang tao na nagpapaalala, hindi ka nag-iisa. Ang prostate ay hindi lang isyu ng edad o pagkain. Ito rin ay salamin ng iyong emosyonal na estado. Kaya kung nais mong alagaan ito, alagaan mo rin ang isip at damdamin mo. Dahil minsan, ang pinakamabigat na pasanin ay hindi ang pagkain, kundi ang galit at stress na matagal ng kinikimkim. Bonus, pagkaing panlaban sa prostate problems. Kung may mga ugali na nakasasama sa prostate, may mga pagkain din na pwedeng maging kakampi mo sa kalusugan. At sa kabutihang palad, marami sa mga pagkaing ito ay madaling matagpuan sa mga palengke at kusina natin dito sa Pilipinas. Una sa listahan, kamatis. Hindi lang ito pampasarap sa adobo o sinigang, kundi may taglay itong lycopene, isang antioxidant na napatunayang tumutulong sa pagbawas ng pamamaga sa prostate. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng kamatis, lalo na kapag luto gaya ng sa sarsa, ay konektado sa mas mababang panganib ng prostate cancer at enlargement. Pangalawa, malalabay na gulay gaya ng pechay, kangkong at broccoli. Ang mga ito ay may sulforaphane, isang natural compound na tumutulong sa detoxification ng katawan. Bukod sa nagpapalakas ng resistensya, nakatutulong ito sa pag-regulate ng hormone levels. Isang mahalagang aspeto para mapanatiling malusog ang prostate. Pangatlo, isda na mayaman sa omega-3, gaya ng tamban, galunggong o bangus. Ang omega-3 ay kilala sa kakayahan nitong labanan ang inflamasyon sa katawan kasama na sa prostate. Bukod sa sustansya, abot kaya pa ang mga isdang ito. Swak sa budget ng karaniwang senior Pinoy. Pang-apat, butil gaya ng oats at brown rice. Ang mga pagkaing mataas sa fiber ay tumutulong sa maayos na digestion at sugar control. Alam nating ang mataas na dugo na asukal ay isa sa mga risk factor sa prostate problems. Kaya ang tamang pagkain ng whole grains ay hindi lang para sa tiyan, kundi para rin sa kabuuang reproductive health. At huwag kakalimutan ng tubig. Oo, simpleng tubig. Ang hindi sapat na hydration ay pwedeng magdulot ng urinary retention, iritasyon sa bladder, at mas malalang BPH symptoms. Kung senior ka na at madalas kang umiwas sa pag-inom para hindi laging iihi, baka kailangan mong baguhin ang pananaw mo. Mas mainam ang madalas na ihi kaysa komplikasyon sa prostate. Isang inspirasyon rito si Aling Mercedes, 74 na taong gulang. Dati siyang bihirang kumain ng gulay at prutas. Mahilig siya sa instant food at madalas ay kulang sa tubig. Nang magsimulang sumakit ang puso niya at naging madalas ang paghihi, sinubukan niyang baguhin ang diet niya. Mas maraming gulay, isda, brown rice at sabaw araw-araw. Sa loob ng 6 na buwan, bumaba ang kanyang sintomas at naging mas maayos ang kanyang tulog. Hindi kailangang maging mahal ang pagpapalusog sa sarili. Nasa kusina na natin ang susi, kailangan lang ng tamang pagpili at konting disiplina. Kung ang pagkain ay gamot,
Gamitin natin ito bilang pang-araw-araw na pananggalang sa mga sakit na tahimik pero mapanira gaya ng mga problema sa prostate. Ang kinabukasan ng prostate mo ay nasa kamay mo. Sa dulo ng lahat ng ito, isang simpleng tanong ang kailangang sagutin. Anong klaseng pagtanda ang gusto mo? Tahimik pero masakit o mapayapa at malakas? Hindi lahat ng problema sa prostate ay maiiwasan, pero marami ang kayang pabagalin, mapagaan at minsan ay maiwasan, basta't magsisimula ka ngayon. Lahat ng 7 ugaling tinalakay natin ay may iisang ugat, kapabayaan, hindi dahil sa katamaran, kundi dahil sa kakulangan ng tamang kaalaman. Ngayon, may alam ka na. Alam mong hindi lang pagkain, kundi pati ang ugali at emosyon ang may koneksyon sa prostate health mo. Alam mong may mga simpleng hakbang mula sa tamang pag-inom ng tubig hanggang sa pagbawas ng stress na pwedeng magbigay ng malaking epekto. Sa dami ng mga lalaking tahimik na nagdurusa, isa lang ang tanong, ikaw mananahimik pa rin ba? Kung may isa mang bahagi ng video na tumama sa iyo o tila bang inilalarawan ka, huwag mo itong palampasin. Isulat mo sa comments. Baka ang simpleng komento mo ay makatulong din sa iba. O baka may karanasan ka na nais mong ibahagi dahil ang prostate health ay hindi lang usapin ng katawan, kundi usapin din ng pagkalalaki, dignidad at malasakit sa sarili. At kung naramdaman mong mahalaga ang mga ganitong usapan na hindi palaging napag-uusapan pero napakahalaga, iniimbitahan kitang samahan kami. Sa pamamagitan ng simpleng pag-subscribe, makakakuha ka ng mga kaalaman at kwentong makatutulong sa iyo sa bawat yugto ng pagtanda mo. Ibahagi mo rin ito sa mga kaibigan mong senior o sa anak at apo mo na nag-aalaga sa iyo. Malay mo, ito na ang simula ng pagbabago hindi lang para sa iyo, kundi para sa pamilyang minamahal mo. Dahil ang kalusugan mo sa prostate man o sa buong katawan ay hindi lang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa mga taong umaasa sa iyo.